naalaala ko din, Tito Oji, nung nagtitinda kami ng lugaw ng inay. Oo. Dinadayo talaga yun dahil napakasarap naman talaga ng luto ng inay. Parang dine-in siya. Oo, napakasarap gumawa ng lugaw. Kaya iba-ibang lugar ang mga pumupunta. Minsan naloko kami dahil may isang kumain. Nagwawala. Lawyer. Oh my God, bakit? Ito na nga. Sumigaw na sumigaw. Ano to? Bakit may ganito sa lugaw ko? May nakita daw siya. Ano? Di lumapit naman ako. Attorney, ano pong problema? Ano to? Bakit may ngipin dito sa lugaw ko? Sir, naku, pasensya na po kayo. Akala ko naman matutuwa kayo. Gaga, sino matutuwa na may ngipin sa lugaw, Gaga? Yun nga po magpapatunay na may ngipin ang batas. Sino sinabi mo sa lawyer? Para naman kaming idemanda. Idemanda ko kayo nung sinabi ko yun. Ayun, areglado na. Akala ko gagawin ko sa inyo ang ngipin ng bata. Hindi, masarap naman Pero yung totoo, bakit may ngipin doon? Sino may-ari nun? Ito naman, Tito Oji. Suot naman ng ina yung kanya. Kay attorney pala yun. Speaking of basketball, dahil usok-usok talaga ang basketball, kahit sa aming barangay, hindi na natapos yung mga paligan na yan. Ang problema, Tito Oji, lagi ako nananaginip na basketball player daw ako ng aming barangay. Ang nakakaloka. Shooter daw ako, lagi daw ako nakaka-3 point. At yung mga teammate ko, tuwang-tuwa sa akin. Abi lagi pinapasa sa akin ng bola Dahil pag itinil ako talaga, shoot na shoot agad. Hindi sumasablay. Ako nga nagpapanalo. Ilang teams yung tinatalo namin, Tito Oji. Gabi-gabi yun. Ako panalo sa panaginip ko. Kaya naman nagpa-check up na ako. Bakit gayon? Lagi yun ang panaginip ko. Ang sabi naman ng psychiatrist, yung pala lagi ang panaginip mo. Ay siya, bibigyan kita ng gamot. Para makatulog ka na lagi at hindi mo na yung mapanaginipan. Iniinom mo? Ay, hindi ko ininom. Hindi ko nga rin yung binili sa butika Ano pinili? Bakit? Nakiusap ko kay Doc na hindi ko muna iinumin. Bakit? Tito Oji, paano mamayang gabi? Championship na. Huling laro na namin yun. Ako ng gamot. Hindi dapat inumin pampatulog. Yung for 48 hours tulog. Ay, grabe naman yun. Matagal naman. Hindi, enjoy mo yung championship. Kaloka. Sayang naman yan. Gusto maging MVP pa ako doon. Sayang naman yung mga... Ito, Oji, total din naman, wini-wish nyo na magkaayos na sila. Sana magkaayos na din kami nung kapitbahay namin. Bakit na naman? Yung taga sa amin. Bakit? Nakasungan din ako ng pangbubugbog, Tito Oji. Oh my God. Bakit mo naman binugbog? Ikaw nabubugbog ka? Napakabait mo sa ganyan. Wala kami nababalitaan, Diyos, ha? Tito Oji, hindi ko napigilan. Hindi ko napigilan. Bakit? Isang gabi, Tito Oji, pauwi na ako sa aming bahay. Nadaan ako sa liblib na lugar. Bigla nakita ko may binatang nakaabang. Takot na takot ako. Sabi ko, Diyos ko. Tapos tumakbo na ako dahil natakot ako. Hinabol ako. Hinabol ka? Hinabol niya ako hanggang talahiban. Naghabulan kami na naghabulan. Hanggang sa napagod na ako, pero tumatakbo pa rin ako. Nasa likod ko pa rin siya, Tito Oji. Takbo pa rin siya. Hanggang sa nadapa na ako. Hindi na ako makabangon. Hanggang sa naabutan niya na ako. At nung naabutan niya ako, ayun na, hinubad niya ang aking damit. Oh my God. Tapos maya-maya, Tito Oji, lumapit na yung mukha niya sa akin. Halos maduling na nga ako dahil ang lapit na ng mukha niya sa akin at hahalsya niya ako dito. Hindi nararamdaman ko na yung paghinga niya sa leg ko. Yung talaga akmang hahalsya niya na ako. Tapos maya-maya sabi niya sa akin, "It's a prank!" Nagalit ako dito, Oji! Hinabol ko! Yun, pagka-abot ko sa kanya, binugbog ko siya ng binugbog. Bakit mo binugbog? Siyempre naman, Tito Oji, nag-expect na rin naman ako. Kasi nag-playback na kami. Sasabihin niya, it's a prank. Bastos siya. Ayun na,
binubugbog ko talaga siya. Grabe ka. Hopya naman pala itong si Josa. Hopya, ni Papa. Kaya mo yung lolokohin, mga ganyan-ganyan. Ay, ewan ko sa'yo. O, buti pa kayo, makakapanood ng concert ni Bay. June 2 pa naman yun. May oras Hindi pa. na ako nakakalabas ng bahay namin. Bakit? Bumili po kami ng aso para may tagabantay sa bahay namin. Oh, may bantay naman na pala eh. Anong connection? Ang problema dito, Oji, kapag umalis naman ako ng bahay, wala naman magbabantay sa aso namin. Kaya nalilito tuloy ako kung sino sa amin ang bantay. Hindi na ako talaga nakakalis ng bahay namin, ginagawa akong tagabantay ng bahay. Kasi na gusto ko na lang tumaho lagi. Araw-araw ko yung gano'n. Hindi ka naman pwedeng tumawal, pero meron kang kayang gawin. Ano? Na parang may kaugnayan sa aso. Ano, Nay? And that's your style. Bakit wala kang chika sa amin ngayon? Oo nga. Dito, Oji, na jet lag ako mula Kainta hanggang dito. Kainta hanggang dito? May jet lag Jet ka? lag na? Jet lag ko. May jet lag o nakakita ka ng jet lag? Kaya yun ang naubos ang pera mo. Naku, may proof of purchase na naman. May nabutan ka na naman sa mall. Nakita mo yung itong huling labas natin. Andun ka. Andun yung mga guys, ha? Ito, Oji, ano po yun? Yung mga nanalo yung basketball, yung Lemery. Ang taray, may dala sila. Natuwa naman ako. Congratulations. You are the pride of Lemery. Pero nakakala, kami dala silang tarpaulin sa loob ng mall. Binigay sa kanila yun dahil congratulations niya. Para patunayan sa'yo na nanalo sila. You are the pride of Lemery, sabi mo. What is the price of being the pride of Lemery from Josa? Ano? How much? How much is that dog in the window? Hindi na pinapalaki yan. Gusto, napakaliit lang. 1,000 lang naman yan. Ha? Parang kumurot ka lang ng kaunti. I said, wait. Parang kumurot lang ng kaunti. Ayan yung 1,000 na yun. Pero ilang lalaki yung bigyan mo ng 1,000? Lahat na po sila doon. Lahat na sila doon. Parang isa lang yung nagpakita eh. Yung ito iba na ang dapat kong gawin. Paano ko kaya ma-i-hide sa inyo yung mga story ko? Ay, di ba mo i-send sa amin? Kaya wag ka mag-post. Wait, labi naman kayo. Yun na lang na iniisip ko. Paano ko kaya ma-i-hide sa mga ito? Ewan ko sa'yo. Speaking of pustiso, naalala ko yung inay. Okay, sinama ako sa doktor. Dahil nasakit nga daw ang kanyang caps. Tapos? Eh, dahil na nga. Pagpasok namin ng clinic, habang inay, agad ay naghubo ng kanyang panty. Tapos? At agad ay umupo doon sa reclining chair. At pag upo nga sa reclining chair, agad ay ibinukaka ang kanyang mga binti. Eh di nakabukaka ang binti ng inay. Eh di nagulat ang doktor. Ang sabi ng doktor aba, teka muna misis, hindi ako obigay niya. Dentista ako. Kaya ang sagot naman ng inay, oo nga, Dok. Alam ko naman. Eh di ka kayo ang gumawa ng postiso ng asawa ko? Abay, oo nga. Ako ang gumawa ng postiso ng asawa mo. Eh, anong gagawin ko? Eh kaya nga, Dok, maawa ka na. Kunin mo na din. Dukutin mo na. Please, maawa ka na. Dukutin mo na. Bakit naman nando sa loob? Alam nyo na. Kinain ni kita. Kakaloka. Kaya may moral lesson din iyan. Dapat pag gagawa ng postiso, dapat maigting ang kapit para mga samahan iyan. Hindi dapat maluwag para hindi hiwanan. Nakakaloka, naiwan sa loob. O dinadukot ba ng dentist? Opo, nakopot ito, Oji. Sabi ng doktor, ayan, buti nilang matibay ang pagkakagawa ko. Ayan, hindi naghiwa-hiwalay. At confirm ako talaga ang gumawa nito. Talagang inamoy ba nito? Nakarili din ako sa paglipat bahay nila. Hindi na po lilipat na ng bahay ng TVJ. Aba naalaala ko nung lumipat din kami ng bahay. Ng ina at ng tatay. Dahil kami po ay nasa bukid, lumipat kami ng bayan. Gusto namin ma-experience ang buhay sa bayan. Nung nakalipat nga kami ng bahay, ang dami namang problema. Bakit? Yung gripo, sira. Kaya sabi ng inay sa tatay, Berteng, ayusin mo naman ang gripo, sirain. Sabi, nagreklamo agad ang tatay. Ang sabi, bakit mo nagawa yan? Tuberoga ako. Ay, sorry yung tatay mo. Hindi man lang napakinabangan. Tapos? Tapos maya-maya, nakita ng inay, yung bagong nilipatan namin bahay, sira ang kisame. Sabi ng inay,
Berting! Ano nga, ipupukin mo. At sirai. Pag-ariyo mo lang, naku po, itatagos din ng tubig. Sabi ng tatay, aba. Bakit mo ako nautusan? Karpintero ka ako. Hindi nagagalit ng inay. Diyos ko po, wala nang panginabang rin asawa ko ka rin. Maya, ay nakita ng inay, wala naman kami kuryente. Sila pala ang daloy ng kuryente doon sa bago namin nilipat ang bahay. Kaya sabi ng inay, Berteng, ayusin mo ang kuryente ka rin. Paano gagana ang mga ilaw, ang mga electric fan? Abay, nagreklamo na naman ang tatay. Bakit may pagagawa sa akin yan? Electrician ka ako. Ano ba yan? Kaya nga, tapos ang tatay umalis na. Nagpunta agad sa mga kaibigan. Sa mga bagong kaibigan at nakipag-inuman. Pagdating ng tatay ng hapon, nakita, ayos na ang tubig sa gripo. Nakita yung kisame, ayos na, napukpuk na. Tapos may ilaw na kami dahil may kuryente na kami. Sabi ng tatay, asawa ko, sino gumawa na rin? Bakit na rin ayos na? Sumugot naman ng inay. Berteng, nakita ko kanina si kumpare. Sabi ko, baka naman magagawa niya yung gripo di yung natulog. Yung kaysa may sira. At saka yung kuryente niya yung nag-short circuit. Baka naman maayos mo. Sabi di sumagot ang kumpare. Siya. Papayag naman ako gawin lahat ng mga sirang iyan. May kondisyon nga lang ako. Anong kondisyon? Aray ang aking kondisyon ha, kapag nagawa ko lahat na yan. Ang unang kondisyon, ipagbibake mo ako ng tinapay. Kung hindi man iyon, pagbibigyan mo ako na may mangyari sa atin. Nakakaloka. Di sumagot ang tatay. Di ipinag-bake mo sa kumpare ng tinapay. Sumagot naman ang inay. Hindi panadero ka ako. So hindi ko na alam. Gaga ka. Ay, naku. Ano pa naman wala na rin naman ako nagawa na. Dahil wala rin naman contribution ng tatay ko sa araw na iyon. Gusto mo paglipat-lipat naman tatay. Nakakaloka. Oo, nakapila nga ako. O-order ako ng pagkain. Biglang nakita ko yung ex ko. Natataranta siya. Sabi ko, parang si ex ko. Tapos, parang nangingiyak-ngiyak na, gaganyan-ganyan. Sabi ko, kinausap ko na. Sabi ko, ano bang nangyari? Sabi niya, nawawala yung ano ko. 1,000 ko, yung pambayad ko sana dito sa in-order kong pagkain. Sabi ko, bakit nawala? Saan ba nawala? Tapos sumagot yung ex ko, hindi ko nga alam kung saan nalaglag. Tapos sabi ko sa kahera, magkano ka po yung in-order ng ex ko? Sabi niya, 400 po. Sabi ko, sige na ako na magbabayad. Kasi may anak na siya, siguro kaya in-order niya yung anak niya. Sa sobrang tuwa sa akin, niyakap niya ako. Nakakatuwa ka, binayaran mo. Sabi niya, maraming salamat. Tapos, syempre natuwa din ako. Binigyan ko pa siya ng 100. Sabi ko, eto 100 pang bayad mo sa tricycle, pang uwi sa inyo. Nakakatuwa naman. Very Diyos ako. Talagang pag malambot ang puso niya sa mga nangangailangan. Naman. Lalo na ex. Lalo na paglalaki. Oo naman. Dapat naman talaga tayo ay nagbibigay din para bumabalik din sa atin yung mga itinutulong natin. Dahil nung pagpunta ko din naman sa Jollibee, may napulot ako 1,000. May napulot ako. Kaya natutuwa din ako. Dahil nag-share din ako ng blessing. Di ba 1,000 yung nawala dun sa jowa niya? Ikaw nakakuha. Pinagkakitaan mo ka, pinagkakalahati kayo. 500 ka rin, kaya ka. Hindi ko alam na kanya yun. Sa kanya ba yun? Hindi ko alam. Basta may napulot lang ako nung pagpunta ko ng Jollibee. May napulot ako. Wala naman pangalan yung pera. Yung sa'yo. Kanya pala yun. Tutungo ko pa pala ako, Tito Oy. Tutungo ko pa pala ako. Nakakaloka. Di ba dati nagkaroon ka ng jowang basketball? Naman Tito Oy. Siyempre, ang lalakas ng appeal ng mga yan. Basta nga basketball player, kahit hindi nga masyadong gwapo, talaga nakakainlab ang mga yan. Malakas ang sex appeal sa'yo. Ito nga basketball player na ito na naging jowa ko, inisplitan ko na din. Bakit inisplitan mo? Parang babaeng-babae naman yung peg mo. Hindi, Tito Oji, kasi naman nag-request sa akin ng bola. Binili ko naman. Napakamahal ng bola, ng original. Gusto niya parang nasa SM North ko binili. Eto na nga, after 2 days, napadala ko sa basketball court. May naglalaro. Di namataan ko, nandoon siya.
Aba, nagalit ako, Tito Oji. Eh, habang naglalaro, sinigawan ko. Hi, Michael! Sinungaling ka talaga. Nagpabili-bili ka sa akin ng bola, tapos ngayon, saan po kayo nagagawan din sa bola iyan? Sa iyo, ha? Saan pinili ko? Gaga. Siyempre lang basketball yung gaga. Eh, pinili ko kasi ng bola. Oo nga. Gaga. Sports yun. Eh, ayun gamitin yung binigay ko sa kanya para hindi siya nahihirapan. At tingnan ninyo, nakikipagagawa pa siya. Ayan, babanya-banya tuloy siya. Eh, kung ginamit ko yung bola ko, eh, di may sarili siyang bola. Hindi mo muna chinek, yun ba talaga yung bola binigay mo? Baka naman yun. Hindi, iba yun, iba yun. Kilala ko yung bola binili ko. Oh. Kulay pink. Ay, ako ulit na gamit eh.